Praise the Lord. So, patuloy po tayo na magbukas ng ating mga puso at asahan natin na kapag ang ating mga puso ay binuksan natin para sa Panginoon, ang Diyos ay gagawa ng kakaibang bagay sa ating mga buhay. Amen po ba? Okay, so hayaan natin na magsimula tayo sa isang panalangin. Ano po? Anyayahan ko po kayong yumuko at tayo ay manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa isang pribilehiyo na kami, O Diyos, ay nagsama-sama upang ang salita mo ay minsan pa ay aming pagbubulay-bulayan. Hayaan mo, Panginoon, na dumating sa amin yung sapat na karunungan upang maunawaan namin yung mga bagay na gusto mong maunawaan namin. Marinig namin yung mga bagay na gusto mong marinig namin, makita namin yung mga bagay na gusto mong makita namin upang kami, Panginoon, ay makapamuhay at mai apply namin yung aming mga natutunan. Sa iyo, Ama, ang papuri, sa iyo, Ama, ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, ilagay nga po ninyo sa ating comment section kung kayo ay nasa online at sabihin ninyong, very excited na ako sa salita ng Panginoon. Hallelujah. At yung mga nasa on-site, yung ating mga kapatid na nandito, excited na po ba kayo? Yes! Hallelujah. Dito lang yata yung excited. Ano? So pumalakpak nga po yung hindi excited. Okay, tama. Kita ninyo? Tinitest ko lang yung inyong mga pandinig. No? Nakatune in niya ba talaga kayo? Okay, so purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. At ang atin pong tatalakayan ngayon ay pursue to be used by God. Nang ibig sabihin, dapat tayong magpatuloy para magamit ng Panginoon. Huwag po tayong huminto, mga kapatid. Wala pong bagay na pwedeng mapagpipigil sa atin para hindi sundin yung Diyos na tumawag sa atin. Hindi po natin po iniisip na paano ako magamit, din naman ako katulad ng mga volunteers dyan sa church na talagang mayroon silang oras para paglingkuran ang Panginoon. Kahit nasa bahay ka, kapatid, pwede kang maglingkod sa ating Panginoon. Pwede mong gamitin yung buhay mo para magiging offer doon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Pwede tayong magamit sa anumang kapamaraanan ng Panginoon. Kaya huwag tayong huminto na mag-desire na magamit ng Panginoon. Amen po. So, ano-ano po ba yung mga bagay na kailangan nating ipagpatuloy sa buhay natin para makapaglingkod tayo sa Panginoon? At hindi natin hahayaan na yung ating paglilingkod ay magiging ups and down. Kundi talagang kahit mabagal, continuous, at nagpapatuloy tayo na inaabot natin yung gustong ipaabot sa atin ng Panginoon. Yung mga desire ng ating mga puso. Ano po ba ang mga katangian ng Diyos na kailangan nating ipagpatuloy sa ating pang-araw-araw na buhay? So yun po yung mga bagay na alamin natin, mga kapatid, At hayaan ninyo na itong ating babasahin sa 2 Timothy chapter 2, verse 22, ay magpapakita sa atin ng mga impormasyon. Kung baga, may apat dyan na katotohanan na kailangan nating ipagpatuloy. Pero ginawa ko lang pong 3 kasi yung 2 dyan ay pinagsama ko sa iisa. Okay? Ang sabi riyan, kaya nga iwasan mo ang masamang hilig ng kabataan. Sa halip ay magsikap ka o pagsikapan mong maging matuwid. Ang sabi riyan, tapat, mapagmahal. At mapayapa. Ang sabi riyan, kasama ng mga taong may malinis na puso. Grabe. Yun pala yung gusto ng Panginoon. Kailangan nating mamili ng mga taong sasamahan. Pipiliin natin yung mga taong nagbibigay sa atin ng encouragement. At yung kanilang puso ay talagang nagiging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Amen po. So yun po yung mga bagay na gusto ng Panginoon. So ano-ano po ba yung mga bagay na ito? Ang sabi riyan, una, na dapat nating ipagpatuloy, i-pursue sa ating pong buhay
ay we must pursue righteousness and faithfulness in God. Grabe. Ano yung kailangan nating huwag tigilan na pagsikapan, huwag tigilan na mawala sa atin at huwag payagan na hindi natin ito magawa. Yung righteousness at saka faithfulness sa harapan ng Panginoon. Paano po yung Tatay Larry? Gusto ko bang bumait pero di ko magawa? Gusto ko maging tapat pero talaga nagkakamali ako Hallelujah! Sinisikap ko naman na hindi magkasala pero nagkakasala talaga ako Ayaw ko na, Tatay Larry. Tama na ito. Hindi ko na kaya. Ang tanong, kung patuloy ba tayong bumabagsak, patuloy ba tayong nagkakamali, hihinto na ba tayo para mag-desire na maging righteous sa harapan ng Panginoon? Hihinto na ba tayo at sasabihin natin, magpapalamig muna ako, Tatay Larry. Hindi ko na kaya to. Kailangan kong ayusin yung sarili ko. Ang tanong, kapatid, sino yung nakakaalam na eksperto para mag-ayos ng buhay mo? Ikaw ba o ako? O ang Panginoon? Ang Panginoon lang ang pwedeng mag-fix sa ating mga buhay. Kung lalayo tayo sa Panginoon, hindi po natin mararanasan yung pag-aayos ng Panginoon. Kasi wala po tayong kapangyarihan, kakayahan para ayusin yung ating mga sariling buhay. Wala po. Kundi papaano, manatili po tayo sa Panginoon kahit bumabagsak, kahit 7 ulit, kahit ilang beses na bumagsak tayo. Sikapin mo pa rin tumayo at magpatuloy na gawin kung ano ang tama sa harapan ng Panginoon. Kahit na may mga taong nakapaligid sa iyo na ang tingin sa iyo, mga kapatid, ay hindi ayos. Ang pakitungo sa iyo ay hindi ayos. Hindi ka pa rin dapat tumigil na sikapin na magiging totoo ka sa harapan ng Diyos at magiging tapat ka sa harapan ng Diyos. Huwag hihinto. Kasi hindi sila ang magdadala sa iyo doon sa kaganapan ng buhay na gusto ng Panginoon. Ikaw ang magdi-decide. At ikaw rin ang magdi-decide kung magpapatuloy ka o hindi. Kaya ini-encourage kita, magpatuloy ka. Huwag hihinto. Huwag huminto doon sa pag-desire na maging malapit ng malapit sa Panginoon. Kahit may mga ups and down na nangyayari sa buhay natin, kahit gaano pa karaming pagkakamali ang nagawa natin, huwag mo yung tingnan. Kasi sa bawat pagkakamali natin, tinuturuan tayo ng Panginoon na magiging matatag. Sa bawat pagbagsak natin, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging matibay sa ating pananampalataya. Para mamalayan mo isang araw, nakakatayo ka na, nakakaharap ka na sa mga problema at pagsubok na dumarating sa iyong buhay na hindi mo na iniinda. Kasi bakit? Kasama natin ang Diyos. O di ba? Pagkasama natin ang Panginoon, may pagbagsak, totoo. May problema, totoo. Pero hindi tayo dapat magpahadlang. Hindi po tayo dapat huminto. Hindi po tayo dapat manghina. Kung manghina man, tumayo lang tayo at humingi ng lakas sa Panginoon. Kasi siya po ang pinanggagalingan ng ating pong lakas. Amen po? So ibig sabihin, kahit Tatay Larry, may mga taong talagang sadyang ginagawan ako ng kasalanan o sadyang ako'y iinisin at sadyang ako ay pilit na ilayo sa Panginoon. Sabi ko nga, kahit ilang ulit na tayo ay nagkamali, kahit yung mga taong nakapaligid sa atin, ay ang ginagawa nila ay hindi maganda. Ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Hindi ka humihinto. Amen po. Kaya nga sabi po sa Kawikaan, chapter 24, verse 16. Ano ang sabi? Sapagkat siya'y makakatayong muli, mabuwal man ng 7 ulit. Hallelujah! Ibig sabihin, kahit ilang ulit tayong mabuwal, bumagsak, nakakatayo pa rin tayo. Tatayo tayo at magpapatuloy. Pero ang sabi riyan, ang masama,
Ngunit ang masama ay dagling babagsak o nababagsak sa panahon ng kahirapan. Bakit? Huminto eh. Amen? Hello? Parang bata, kapag tinuturuan mo maglakad, ilang ulit nang babagsak bago matutong maglakad. Pero anong ginagawa ng tatay at ng magulang o kung sino man yung guardian niya? Itatayo at itatayo para turuang humakbang. Ganyan tayo tinuturuan ng Panginoon. Hallelujah! Para tumibay yung ating pananampalataya, para tumibay yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Kailangan natin kuminsan magkamali. Kahit hindi natin sinasadya, nagkakamali tayo. Hello? Bahagi yan ng proseso ng buhay natin. Amen po. Wala na akong kausap. Global Palm, kausapin niyo po ako. Hallelujah. So yun po. At pagkatapos, yung mga bagay na ito at yung mga tao na yan na ginagawan ka ng hindi maganda. Hello? Di ba hindi madaling tanggapin? Di ko kayang tanggapin. Di ba? Yun yung mga hugot natin. Hindi ko kayang patawarin. Hindi ko siya kayang tingnan. Mas gusto ko pang mawala siya. Mas gusto ko pang hindi ko siya makita. Hindi ko siya tayang tingnan sa mata at mata. Hello? Paano? Masaya siya kapag nakita ka. Ikaw, masama ang loob mo kapag nakita mo siya. O, di ba? Pero ang sabi nga ng salita ng Diyos, huwag mong ikagalak yung pagbagsak ng iyong kaaway. Kasi kapag ginawa mo yun, magagalit ang Panginoon. Hallelujah. Ano ang sabi riyan? Sa verse 17 ng ating binasa, chapter 24. Huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway, ni ang kanyang kapahamakan. Hello? Salamat. Ikaw na lang ang kausap ko. Wala nang nag-aamen. Hallelujah. Ano ang sabi? Kapag ginawa mo iyon, magagalit sa iyo si Yahweh. At hindi na niya parurusahan yung nagkasala sa iyo. So kapag may ginawan ka ng masama, tumahimik ka na lang, kapatid. Ipasa Diyos mo kasi ang Diyos ang gaganti. Huwag kang mag-isip ng paghihiganti. Amen pa? Amen ba? Kahit yung pakitungo sa iyo, plastic, Tupperware pa. Okay lang yun. Huwag mag-imot. Amen ba? Kahit yung sinasabi nila at nakikita mo ay talagang parang gusto kang inisin. Ang sabi nga, ang mainis talo. Ang matuwa tagumpay. Hallelujah. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung tagumpay yan, ngiting tagumpay ba yan? Hallelujah. Dapat. So ang sabi nga, ang katuwiran ay tumutukoy sa sa pag-uugali, no? Na naaayon sa salita ng Diyos. Yun po yung katuwiran na sinasabi riyan. Kasama rito yung iba't ibang mga paggawa. Hello? Na makapagbibigay parangal sa Diyos. O gawaing nakapagbibigay parangal sa Diyos. Tulad ng una, yung pagbibigay. Hello? Sabi nga ni GM kanina, kumanta, ibigay mo na. Bigay mo na, pastor. Hallelujah. Amen ba? So ang Diyos ang magbibigay. Amen po? So yung pagbibigay, kapag ginagawa natin yung may kasiyahan, hello, righteousness yan. Amen? At faithfulness yan. Ibigay mo yung kapatawaran na hinihingi niya. Ibigay mo yung pagpaparaya. Dinaya ka man, niloko ka man, ibigay mo na yung pagpaparaya at pagpapatawad. Bakit? Ay hindi yan iyo. Amen? Hindi yan para sa Diyos. Hindi ka matutulungan yan para makapaglingkod ng patuloy sa Panginoon. Imaginin mo sa bawat araw na dumarating sa buhay mo, mayroong bigat sa puso mo. Gusto mo bang magpasa ng bagahe ng iba? Wag. Wag mong pasanin yung hindi mo dapat pasanin. I-let go mo yan. Amen?
At tingnan mo ang Panginoon na siyang magbibigay sa iyo ng lakas para makalakad tayo ng tama, makapamuhay tayo ng tama, makapag-isip tayo ng tama. Bakit kailangan nating gawin yon? Kasi gusto nating magpatuloy. Gusto nating makapaglingkod ng tama sa harapan ng Panginoon. Bagamat tayo ay may pagkakamali at may pagkukulang, gusto ng Panginoon magiging tama yung ating desisyon, ginagawa, no? At pamamaraan sa buhay. Yun po yung mga bagay na kailangan nating ma-remind, no? Kung na-dislocate man yung ating trust, yung ating righteousness at faithfulness sa Panginoon, ibalik lang po natin. Mag-reconnect lang po tayo. Parang ano lang yan eh. Parang data lang yan. Na nawala ng connection. Amen ba? Ibalik lang natin. Bumalik lang tayo sa source. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So yun po mga kapatid, di lamang pagbibigay. Ano po? Pagbabahagi ng salita ng Diyos. Faithfulness yan. Righteousness yan. Mga tamang gawain. Amen po. Tatay Larry, hindi ko yan nagagawa eh. Hindi mo ngayon nagagawa, pero pagsikapan mo na magawa. Amen po? Kasi yun yung tama sa harapan ng Diyos. Yung mali nga, ang bilis natin gawin, yung tama pa kaya na hindi natin pagsikapan? Hello? Sabihin mo nga dyan sa ating comment section, sa ating mga online, tama ka, Tatay Larry. May tama ka. Hallelujah. So yan po, ano pa? Pagbabahagi ng Ebanghelyo, paglilingkod ng may katapatan sa Panginoon. Kapatid, kahit nasaan ka naroroon sa bawat araw, hindi po dapat napuputol yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ang paglilingkod ay hindi lamang dito ka sa harap ng entablado, hello, nag-umaawit, no? Tumutugtog ng instrumento, na andyan ka sa likuran para gawin yung mga dapat mong gawin, o nandito ka sa church. Kahit nasa trabaho ka, pwede ka maglingkod o paglingkuran ang Panginoon sa pamamagitan ng pamumuhay na may katuwiran at katapatan. Tapat ka sa oras na pumasok sa trabaho mo, ay faithfulness yan. Hindi ka nalilate. Hindi ka nababansagan na Kristiyanong late. Pag ngayon, hindi na time card ngayon, ano po? No? Hello? Electronic na ngayon. Tama ba? Kapag pumasok ka sa opisina ay hindi na katulad dati na nagsasign ka pa ng pangalan mo. Amen ba? Wala nga yata akong, hindi ba ngayon ganun yan? Huli na ba ako? Mukha layo ko na, no? Sabay ganun, ano? Tapos mababansagan tayo at makikita yung ating oras ng pagpasok. Wala pa yung oras ng labasan, nasa labas ka na. Ay grabe. Saan yung faithfulness? Tapos, yung mga gamit sa opisina, inuuwi mo pa? Ay, stapler lang ito, Tatay Larry. Hello? Paperclip lang to, Tatay Larry. Maliit lang to. O nagpapaluan na sila? Ay, righteousness at faithfulness ang ating pinag-uusapan, kapatid. Hello? Amen ba? O di kaya sa bahay, si Mrs., kapag tulog si Mr., marunong mandukot ng pitaka. Talaga may umaaray, ano? Hello? Kapag tulog si Mr., pinapakialaman yung cellphone. Tinitingnan kung sino ang nag-message. Ay, nako. Diba? Yun po yung mga bagay na nagpapakita. Simple lang po yun, pero rock, sabi nila. Diba? Simple lang, pero rock daw yun. Diba? Mga kapatid, simpleng paraan, pero hindi natin namamalayan, nadadaya tayo. Nagkakaintindihan? Salamat naman. Ano pa? Pagtuturo ng salita ng Diyos. Kung minsan,
talagang excited tayo na i-share yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Pero kuminsan ang problema, mga kapatid, kapag ang sarili na natin ang tinuturuan, ang hirap nating gawin. Madali nating sabihin, no? Yung salita ng Diyos sa mga taong kailangan nilang masiran, pero mahirap ipatupad sa ating mga sarili. Bakit? Ibang usapan kasi kapag tayo na ang tinuturuan. Amen ba? Lalo na kapag may mga taong nagtuturo sa atin at tinitingnan natin na parang ang dami pa yatang pagkakamali ito sa akin, bakit ito yung nagtuturo sa akin? Parang may hesitation tayo. Pero salita ng Diyos yan, kapatid. Amen. Applicable yan sa lahat ng panahon. Napapanahon man o hindi, kailangan nating tanggapin yung katotohanan kapag tayo ay tinuturuan. Maaari ngayon, nakaupo kayo, nakikinig yung mga nasa online family natin. No? Pero yung ating pinag-uusapan ay hindi talaga nag-sink-in sa ating mga puso. Tamang nakinig tayo, pero hindi natin pinaplano paano ko ba ito ipapatupad after na ako ay kausapin ng Panginoon. Yun po yung importante. Madalas kong sabihin, madalas din nating naririnig ito kay Pastor Stephen. Ano ang sabi? Ang salita ng Diyos ay hindi po informational, kundi transformational. Tinatransform niya yung buhay natin to glory and to glory. Amen. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Kaya nga nakikita na ako ngayon, dati dilim eh. Ngayon medyo pumusyaw na. Hallelujah. Amen ba? Kasi gusto ng Panginoon na ang kanyang salita ay talagang magkaroon ng malaking bahagi sa ating buhay. Pagpapatawad, yun po yung mga tama. Nagpatawad ka. Hello, nagpatawad ka nga, pero may kondisyon. Pinapatawad kita ngayon, pero kapag nagkapali ka uli, hindi na kita patatawarin. Di ba may mga ganon? Tahimik sila. So mayroon tayong tinatawag na boundary. Kapag pinatawad mo, yung mga kaya mo lang patawarin, pero yung mga hindi kayang patawarin, so nilalagay natin sa bahagi ng ating mga puso. Bakit? Kasi kuminsan may reservation. Bantayan ko to. Ngayon, okay lang sa akin. Carry pa. Pero pag dinagdagan niya ito, ewan ko lang kung kaya ko pa. Di ba? Kuminsan dinadaya natin yung ating sarili. Bakit hindi natin kaagad i-let go kung mayroon man yang mga sakit na nangyayari para hindi na madagdagan yung sakit? Amen po? Tinatago mo. Huwag mong itago. Basura yan sa puso natin. Anong sabi? Ano ang kanta ng mga basurero? Itapon-tapon nyo, basura nyo, itapon nyo, kasi kapag hindi mo itatapon yan, ikaw ang mangangamoy. Mangangamoy kasalanan. Tama ba po ako, ate? O, tama daw. Di ba? Kasi ang Panginoon alam niya kung ano yung kondisyon ng ating pagkatao ngayon. Kilalang kilala ng Panginoon. Ay nako kapatid, huwag kang magpakatatago-tago. Maaring itago mo yan sa mga taong nakapaligid sa iyo, pero sa Diyos hindi mo kayang itago. Nababasa kaya ng Panginoon yung puso natin. Hindi lang ang binabantayan ng Panginoon yung uso, yung puso. Kasi ngayon, pwedeng kung ano yung sasabihin ko, ay pwedeng sabihin ninyong, mula sa puso yung sinasabi ni Tatay Larry, pero hindi pala ninyo alam, binubula ko lang kayo. Amen ba? Ano ang sabi ng Bible? Ang puso ay higit sa mandaraya. Amen ba? So kailangan, totoong nagpapatawad. Amen ba? Totoong talagang nagbigay ka ng kapatawaran. Kapag naalala mo yung ginawa niyang mali sa iyo, hindi ka na naapektuhan. Pero kung naapektuhan ka pa, ibig sabihin noon, meron ka pang reservation sa puso mo. Ang tunay na nagpatawad, kaya huwag kang maglagay ng reservation, kapatid.
ang tunay na nagpapatawad. Kahit maalala mo pa yung masasakit na moment mo na nangyari sa'yo, mga masasakit na pangyayari, hindi ka na nasasaktan. At kaya mo nang ipanalangin yung taong nakasakit sa'yo. Ibig sabihin, talagang napalaya ka. Dati ang kanta mo, kung malaya lang ako. Ngayon, dahil pinalaya ka, pinalaya na ako. O diba? Kakaiba yun. Diba, mga kapatid? So yun po, no? Kasama rin dito ang tamang pag-iisip. So dapat ang pag-iisip natin ay kung ano ang totoo, kung ano ang karapat-dapat, kung ano ang katanggap-tanggap, at kung ano ang kapuri-puri sa Diyos. Yan ang iisipin natin. Ito bang iniisip ko sa aking kapatid? Tama ba ito, Panginoon? Kasi, hindi ko kayang tanggapin yung ginawa niya sa akin. Niloko niya ako Imaginin mo, sinuklian niya ako ng hindi tama. Kaya niloko niya ako. Barya lang yun, Hallelujah. So ano yung mga bagay na kailangan natin, mga kapatid? So kailangan ipagpatuloy natin yung pamumuhay natin. Hello? Sa pamamagitan ng pamumuhay ng may righteousness at saka faithfulness sa harapan ng Panginoon. Hindi yan 100% na nagagawa natin sa bawat araw. Pero huwag kang huminto. Huwag kang tumigil na i-desire na isang araw mapagtagumpayan mo rin yung mga ups and down na yan sa buhay. Amen ba? Pangalawang dapat nating ipagpatuloy, we must pursue love. Hallelujah. Dapat nating ipagpatuloy yung pagmamahal kahit doon sa mga taong hindi kaibig-ibig. Yung mga taong hindi ka minamahal. Minamahal ka lang kapag meron kang ibibigay. Minamahal ka lang kapag may nakukuha sa'yo. Minamahal ka lang kapag yung atensyon niya ay nasa'yo. Pero kapag wala na, naglaho na ang lahat. O kay sakit naman. O diba? So yun po yung mga bagay na nagdadala sa atin ng karamdaman sa ating mga puso. Ito pong pinag-uusapan natin, yung love na ito ay sa Greek word ay agape o agape love. The highest form of love. Ito po yung galing ng pagmamahal sa Diyos. Hello? Hindi po ito ibig sabihin na itong pag-ibig na ito ay humahad lang doon sa ating mga damdamin. Ang tunay na pag-ibig ay may pagpapasya. Hello? Bakit may pagpapasya? Kasi magpapasya ka na mahalin yung mga taong hindi nagmamahal sa'yo. Amen ba? Pagpapasya yan. Hindi ba ako lugi, Tatay Lare? Minamahal ko siya pero hindi niya ako mahal. Ikaw ba noon? Minahal mo ba ang Panginoon? Pero minahal ka niya. Amen ba? So ibig sabihin, kung ano yung ginawa ng Diyos sa'yo, gagawin natin sa iba. Kung ano ang ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba. Kanta yata yun, ano? Nagkakaintindihan tayo? Dapat ipagpapatuloy po natin yung pagmamahal na galing sa Diyos. Wala pong hangganan. Amen po ba? So kailangan yung pagmamahal na ito ay proven, no? Na nakikita sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagmamahal, no? Hindi ito yung pagmamahal na humihinto ka kapag ang mga taong pinag-uukulan mo ng pagmamahal ay hindi mo kinakitaan ng response. Hindi mo kinakitaan ng pagtugon sa mga ginagawa mo. Hindi po ito yung klaseng pagmamahal. Kahit hindi po sila nagbibigay sa iyo ng atensyon, mamahalin pa rin natin sila. Bakit? Mahal sila ng Panginoon . Ibig sabihin, yung mahal ng Panginoon, huwag mong kainisan. Halimbawa, diyan sa katabi mo, halimbawa lang, pagpunta rito, nainis ka pa. Kasama mo kasi sa sasakyan o sa kung saan mang nag-commute kayo. May mga bagay na pinagtalunan. Inainis ka sa kanya.
Tapos pumunta ka sa church, nagpuri ka ngayon sa Panginoon. Ang sarap nung awitan sa Panginoon. Sabi ng Lord, oy, nainis ka kanina. Magpatawad ka. Hello? Hindi po naiiwasan yun. Kanina nga lang, papunta ko dito, galing ako ng Marilao, kaninang umaga kami ni Nanay Sita. Ang ganda-ganda yung aking takbo. Mamaya-maya, siguro isang metro't kalahati, kinat ako. Ang sabi ko, ang galing naman ito. Teka lang. Sabi sa isip ko, magpipreach ka mamaya. Righteousness pa naman ang topic mo. Ayan si Nanay Sita, alam niya yon na mayroong gumawa sa akin ng ganon. Dati kadalasan yan, anong ginawa mo sa akin, gagawin ko sa iyo. Tuturuan kita ng leksyon. Pero dahil natututo tayo, ang sabi ko kuminsan, mabait na ako. Mabait na akong driver. Hello. Nararanasan nila, Pastor Stephen, yan, ng mga anak ko nung dati na talagang hinahabol ko yon. Amen ba? Kasi ang sabi ko, itong driver na ito, akala niya hindi nakakapagpinsala yung kanyang ginagawa. Kung gagawin ko kaya sa'yo, ganyan tayo kuminsan, Gagawin ko kaya sa'yo yung ginawa mo sa akin, matutuwa ka? Pero alam po ba ninyo kapag nasa Panginoon tayo, kahit ginawan tayo ng masama, hindi po tayo gaganti ng masama. Gaganti tayo ng mabuti. Hello? Sabi nga nila, pag binato ka ng tinapay, batuhin mo rin ng tinapay, sa garapon nga lang. Masakit din yun. Hindi po ganon. Hindi yun ang tinuturo natin. Hello? Ang tinuturo natin, kapag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo pa yung kanan. O sige, sampalin mo pa ako, okay lang sa akin yan. Talaga? Kasi ganyan ang Panginoon Kaya niyang tanggapin yung lahat ng sakit. At yan ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Maipadama lang niya yung pagmamahal na totoong pagmamahal. Na hindi natin siya niluloko. Hello? Tahimik talaga masyado. Nakakapanibago. Ganito pala yung may on-site na tahimik. Sa online maraming nagpa-pop up na mga comment na nakikita mo. Pero sa on-site, tahimik sila. Bakit po? Bakit po? Yung ganun ba? So yun po yung mga bagay na kailangan natin. Ano po? Ito pa, ang sabi nga. Ang sabi po sa John, 1 John, unang Juan, chapter 4, verse 8. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kapatid, sayang nung sasabihin nating mahal natin ang Diyos, pero hindi tayo marunong magmahal doon sa hindi kaibig-ibig. Baka ngayon, nag-ugat ka na sa pagiging mananampalataya, pero mayroon ka pa ring hindi napatawad sa buhay mo. Ay nako kapatid, sabi dito sa ating binasa, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Nagbilang ka na ng taon sa pananampalataya pero meron ka pa ring mga bigat yan sa puso mo na hindi mo pa isinosurrender sa Panginoon. Alam niyo, mayroon akong kakilalang tatlong magkaibigan. Si Faith, si Hope, at saka si Love. May kakilala din ba kayong ganon? May kaibigan din ba kayo? Hello? Si Faith, si Hope, at saka si Love. Hindi Hope na sigarilyo, ha? May kakilala kayo? Yes. May kakilala kayo? May kakilala din ako. Pero alam po ba ninyo, doon sa tatlong magkakaibigan, sila ay parehong nag-i-exist, pero mas mahalaga daw si Love. Mas importante daw si Love. Hallelujah. Ikaw ba si Love? Si Love ka ba? Hallelujah. Si Love ka ba? Ano yung Tatay Larry? Sisilaban? Love. Ay, babasahin natin yung magtatlong kaibigan. 1 Corinthians, unang Korinto, kabanatang 13, talatang 13. Samantalang nananatili ang tatlong ito. Si Faith, si Hope, at saka si Love. Ngunit, ang sabi riyan,
Ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ay grabe. Ngayon kapatid, sino ka sa tatlo? Si love ka ba? Kasi si love, marami siyang karakteristik. May pangalan bang love dito? Lovely kaya meron? Wala. Buti na lang. Baka isipin niya pinag-uusapan natin siya. Nasa online pub, kung mayroon pong pangalang love dyan, mag-comment kayo, ako si love. Okay. Ano po ba yung mga karakteristik ni love? Aba, tingnan natin. Tingnan natin ha, para ma-identify natin kung tayo ay isa sa mga binabanggit. Ang sabi po, patuloy natin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 hanggang 7. Ang pag-ibig ay matyaga. Aba, si love daw ay matyaga. Talaga, ang tyaga-tyaga niya mag-intay kahit ini-Indian siya. Ay, ang tyaga na mag-intay. Kahit na, iniiwanan siya, ang tyaga niya talagang magtiis. Hallelujah. Kasi si love siya eh. Ano pa? Ang sabi riyan, ay talaga maganda pala daw ang kalooban ni love. Hallelujah. Ang pag-ibig ay matyaga. Anong sabi? Maganda ang loob. Pero wasak ang labas. Ay hindi ganun. Maganda ang loob, maganda rin ang labas. Amen ba? Ano pa? Ay nako, si love pala ay hindi mainggitin. Amen ba? Si love pala ay hindi mainggitin. Mapalad pala yung may pangalang love, ano? Pero nakakatakot kasi baka hindi niya maintindihan yung mga karakteristik na ito. Kaya wag na ninyong ipangalan yung inyong mga anak kung magkakaanak kayo ng love. Baka mapagod siya sa kakasunod. Ano po? At sasabihin ko, Nanay, hindi ko na kaya ito. Palitan mo na yung pangalan ko. Ano sabi riyan? Hindi mainggitin. Ano pa? Hindi pala mayabang si love. Alam niyo yung yabang nakakamatay. Bang! Oh, di patay ka. Di ba? Oh, ang yabang. Oh, patay. Amen ba? Ano pa? Hindi mapagmataas. Hello? Ano pa? Ang sabi, verse 5. Ay nako, hindi magaspang ang pag-uugali. Alam ba ninyo yung sandpaper? Hello? Papel de liha. Anong ginagamitan yan? Pinangkikinis. Hello? Amen? Amen ba? Eh yung silab pala ay hindi magaspang ang ugali. Amen ba? Makinis na silab. Hallelujah. Ano pa? Ay nako, hindi makasarili si love. Grabe pala si love, ano? Ang daming katangian ni love. Hello? Ano pa? Hindi magagalitin si love. Hindi pa bigla-bigla, no? Na walang kaabog-abog nagagalit. Hindi mo alam tuloy kung saan nagmula yung galit. Ganyan pala si love. Hindi magagalitin. Okay. Hindi mapagtanim ng sama ng loob. Kasi ayaw niyang sumama ang labas. Kasi kapag masama ang loob mo, siyempre yung body language mo noon, masama din. Yun yung labas. Amen? Ano pa? Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip, ay nagagalak sa katotohanan. Ay, ganyan pala si love. Love na love niya yung righteousness. Hallelujah. Grabe talaga itong si love na ito. Sabi nga sa kanta, ikaw na nga. Ikaw na nga ba si love? No, hinahanap ng Panginoon? Hello? Ano pa? Ang sabi riyan. Nawala na tuloy ako.
Hallelujah. So hindi natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay grabe, matiisin talaga. Hallelujah. Kahit sinasaktan na yung kanyang damdamin, yung ganyan, nagtitiis pa rin kasi mahal niya ang Panginoon, kaya mahal ka niya. Amen ba? Ano pa? Mapagtiwala, so walang duda. Amen ba? Walang tamang hinala. Yung nagmamahal. Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? Ano to? Interrogation? May mga ganon, ano? Di ba? So ano pa? Yung dapat nating makita. Puno ng pag-asa. Ay, grabe pala, ano? At nagtsitsaga hanggang wakas. Ito yung mga katangian ni love. Ngayon ang tanong, gusto mo ba na maranasan sa buhay mo yung salitang pag-ibig? Ito yung mga katangiang kailangan nating ma-develop. Hindi man 100%, hindi man kaagad-agad, pero sikapin mo. Huwag kang huminto na ipurso, no? Na ma-acquire mo yung totoong pag-ibig mula sa Panginoon. Dahil hindi tayo makapaglingkod ng tama kung ang ating pagmamahal ay base lamang doon sa mga nagagawa sa atin ng maganda ng tao. At kapag hindi na gumawa ng maganda at hindi nakapagbigay ng magandang bagay sa atin, ay hindi na natin binibigyan ng higit na pansin, mga kapatid. Huwag po. Hayaan natin na magpatuloy tayo kahit wala tayong nakukuhang pansin. Walang sulyap man lamang. Walang paramdam na ikaw ay mahalaga sa Kanya. Kasi ang Panginoon ang nagpapahalaga sa iyo. Ang Panginoon ang magbibigay ng satisfaction sa buhay mo. Amen ba? Okay. So ano ang sabi riyan sa Ephesians chapter 4, verse 2? Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon, matyaga, magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Ang sakit, ano? Paano ako magparaya kung inaabuso naman ako? Di ba? Paano ako magpakumbaba kung tinatapakan naman ako? Pero yun yung gusto ng Panginoon eh. Masasabi ba nating unfair yata ang Lord, ano? Gusto niya ba akong saktan? Kahit hindi na po dapat, kailangan ko pang gawin? Yes, kasi kailangan nating magpatuloy. Tuloy ang laban. Amen. Huwag bibitaw. Kahit mga negatibong mga pangyayari sa buhay natin. Ang mahalaga, ang lagi nating iniisip, paano ko mamahalin yung taong ito na mahal ng Panginoon? Paano ko may apply yung totoong pagmamahal, yung totoong pagpapahalaga, at yung totoong pakikitungo sa mga taong hindi naman mabuti ang pakitungo sa iyo. Gamitin natin yung pagmamahal ng Panginoon. Hindi madali, kapatid. Kasi pwede tayong subukin sa bagay na ito. At sasabihin ng kaaway, sige nga, testing ko nga itong Kristiyanong ito. Kung talagang nagmamahal talaga siya, kahit na may ginagawang hindi maganda sa kanya, susubukin tayo. Pero kung bumagsak man tayo, bangon lang, magpatuloy. Amen ba? Hindi kawalan yung nadadapa tayo, kundi yan pa nga ang dahilan para tayo ay tumibay at tumatag para makapagpatuloy. Ang sabi po sa unang Pedro, Kabanatang 4, talatang 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Anong klaseng pagmamahal? Yung magkatapat ba? O, ito na, tapat na kami, Panginoon. O, magkatapat kami. Ito na ba ang pagmamahal? Ibig sabihin, hindi ka naglilihim. Hindi ka nag-iisip ng hindi maganda sa mga taong minamahal mo. Lalo na sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Amen po. Kasi mahal mo eh. Eh kahit Tatay Larry may ginawa sa aking mali? Oo. Kahit may ginawa siyang mali. Kasi ang Diyos nagpapatawad sa kanya. Ikaw ba? Kaya mo siyang patawarin?
Kaya mong patawarin kung ikaw ay nagmamahal. Kaya nating patawarin kung tayo ay nagmamahal, kapatid. Nagkakaintindihan. Sumigaw nga ng hallelujah yung mga nandito. Oh, mahina na. Lubat na ba? Ano pa ang sabi? 1 John chapter 4, verse 7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat, mula sa Diyos ang pag-ibig. O saan natin kukuhanin yon kapag kinapos tayo? Sa Diyos. Sagana ang Panginoon. Amen ba? Kung kakapusin man tayo na mahalin yung mga taong ito dahil sa parang sukong-suko na tayo sa kanilang ginawa, hingi ka lang sa Panginoon. Lord, dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa yung aking pagtitiis para kayanin kong mahalin yung mga taong ito. Lalo na yung mga taong wala pa sa Panginoon. Hallelujah! Nagkakaintindihan. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Aba, yung mga tao palang nagmamahal ay ito pala yung mga legit na anak ng Diyos. Hindi pala fake. Hello? Hindi pala fake news yung pagiging anak mo. Anak ako ng Diyos. Ano yon? Fake ba o legit? Di ba? Base sa ating binasa, ang tunay, ang bawat umiibig ay tunay na mga anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Pang-apat na dapat nating ipagpatuloy, we must pursue peace. Hallelujah. Dapat ipagpatuloy ang pamumuhay na may kapayapaan sa ating buhay. Mapayapa tayo kahit may kaguluhan. Bakit? Merong Diyos na kasama tayo. Amen po? Alam po ba ninyo, depende po ito sa ating pamumuhay. Kung tayo ay mamumuhay ng may kapayapaan o di kaya sanay tayo sa buhay na may kaguluhan. Hello? Ang sabi po sa Romans chapter 12, verse 8. Ito po ang 18, rather. Hanggat maari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Ano daw ang kailangan natin? Kung may kaguluhan, pilitin pa rin nating maging mapayapa. Hello? At magsisimula ito sa ating tahanan. Ano ba ang sitwasyon ngayon ng kinabibilangan mong pamilya? Magulo ba? O may kapayapaan? Kahit may kaguluhan, mapayapa ka pa rin. Hello? Hindi yung namayapa, ha? Mapayapa. Iba yung namayapa ako kaysa mapayapa. Amen ba? So kailangan, ito po yung mga bagay na kailangan nating ipagpapatuloy. Kung may kaguluhan man sa iyong isipan, hingin mo yung kapayapaan. Nagugulumihanan ka sa mga sitwasyon na dumarating sa iyong buhay, nasa mga pangyayari sa iyong buhay, magpatuloy ka na hanapin yung kapayapaan mula sa Diyos. Kasi ang magiging awit mo yan kapayapaan na nagmumula sa iyo, naranasan ko dito sa buhay ko, kapayapaan na aking hinihintay. Saan daw? Sa aking Panginoon. Sa ating buhay. Amen ba? Kapayapaan. Mahirap ngayong mabuhay kung maraming kaguluhan. Mahirap makapag-isip ng tama kung tayo ay bagabag, balisa. Hello? At ang isa na taong nagdadala ng takot sa iyo para mawala yung kapayapaan sa buhay ninyo, si Judith. Ang pagmatalinong, joke Hindi yata ako nagis ng iba. Pag dumating na si Judith, nako, pag hindi ka ready, talagang mababalisa ka. Amen pa? Hello? Kahit mabalisa ka, kahit dumating si Judith, pilitin mo pa rin maging mapayapa para makapanalangin ka. At malaman mo kung ano ang sagot ng Panginoon. Nagkakaintindihan tayo. Ibig sabihin, mapayapang buhay, matuto tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, matuto tayong mag-confess kung mayroon mga dapat tayong i-confess sa harapan ng Panginoon. Dahil kumisan,
No? Kaya tayo nababalisa, kaya tayo nagugulimehanan, hindi dahil sa gawa ng mundo sa atin, kundi kumisan tayo rin ang may gawa. Kaya tayo nababalisa. Amen. So kailangan matuto tayong lumapit sa Panginoon. Matthew chapter 6 verse 15. Praise the Lord. Ngunit, kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ano ang ibig sabihin? Kapag mayroon kasi tayong kinikimkim, no, na sama ng loob, hindi ka payapa. Hindi ka talaga payapa, kapatid. Hello? Laging Biyernes Santo ang mukha mo. December na ngayon, magdi-December na, no? Smiley ka na dapat. Pero dahil yung iyong puso ay punong-puno, no, ng bagabag, inis at takot, ang magiging reaksyon mo noon ay hindi ka masaya. Tama ba? Gusto mo bang maging masaya? Piliin mong mapayapang buhay para maging masaya ka. Hallelujah. Ang sabi po sa verse 22 ng chapter 18, sumagot si Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit pa nito. Kasi ang tanong, no, tanong sa atin kanina ni Pedro, ang tanong ni Pedro, lumapit si Pedro sa verse 21 at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ba o ilang beses ko po bang patawarin ang aking kapatid? Kapatid. Hello? Na nagkasala sa akin, 7 beses po ba? Sabi ni Jesus, hindi lang 7 beses, kundi 70 ulit pa. Amen ba? Ngayon, ano ang ibig sabihin? Hello? Habang pala tayo nabubuhay, nakahanda po dapat tayong magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Amen. Wala po dapat sa buhay natin yung saradong puso. Dapat po bukas na puso na kung ano man yung pagkukulang at pagkakamali, may nagawa mang hindi tama sa atin, dapat nakalaan yung ating laging kapatawaran. Tatay Larry, paulit-ulit? Tingnan mo kung ikaw, paulit-ulit ka rin nagkakasala. Pareho lang yun. Kung nagkakamali yung kapwa mo, ikaw rin nagkakamali. Ngayon kung ikaw ay paulit-ulit din nagkakamali, humarap ka sa salamin at ituro mo yung sarili mo, ikaw namumuro ka na sa akin. Para matakot. Pag hindi mo binigyan ng babalayan, hindi matatakot. Isa pa. Takalusin na talaga kita. Ganyan ang pamatay. Hello? Pagsugpo. No? Ng paulit-ulit na pagkakasala. Amen po ba? Kasi alam po ba ninyo mga kapatid, aminin man natin at sa hindi natin kayang manatiling tapat sa loob ng 1 oras na hindi tayo nagkakamali. Sa isip pa lang Halimbawa, nakakita ka ng may naglalakad. Laki naman ang tiyan ng mama na yan. O nagkasala ka na. Di ba? Hello? Nakakaintindihan tayo, mga kapatid? Lalo na kapag tiningnan niyo ako, pwede kayo magkasala. Tatay Larry, wala ng buhok. Naisip niyo yan? O, di ba? Pinapatawad ko na kayo. So, doon pa lang sa isip natin, yung 5 senses natin, pwedeng pagmumulan ng patuloy at patuloy na pagkakasala. Pero ang tanong, hihinto na ba tayo kasi tayo nagkakasala? Para sikapin na maging totoo tayo sa harapan ng Diyos? Hindi po tayo hihinto. Amen po ba? Last verse na babasahin natin. 35 ng chapter 18 ng Matthew. Ang sabi, gayon din, ang gagawin sa inyo ng aking Ama na sa langit, kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid, wala ring kapatawaran na maibibigay sa atin. Ngayon, kapatid, kailangan ba nating magpatuloy? Hello? Ipursu ba natin yung righteousness at saka faithfulness sa buhay natin? Ipursu ba natin yung pagmamahal na galing sa Panginoon? Amen talaga?
Praise the Lord! Hello guys, thank you so much for watching this video. Small favor lang before you leave, please do not forget to share this video to your friend. Sabi nga nila, sharing is caring. Hindi natin pwedeng i-underestimate ang kapangyarihan ng pag-share ng simpleng video na ito sa kanila. All you have to do is click that share button and you'll never know kung sino-sino ang pwede nating maabot. One more thing, if you can, please do not forget to subscribe to this channel para wala ho kayong ma-miss na kahit anong video or live stream every weekend. Alam nyo mga kapatid, napakabuti ng Diyos for we are able to reach out to you kahit nasa ibang parte pa man kayo ng mundo. If you want to support us and continue doing what we are doing, I would like to ask you to support this ministry. Give financially. Help us na magawa po namin ang aming misyon na punuin ng langit. All you have to do is click that link www.giacmnb.com/give at alam niyo mga kapatid, ang inyong support will greatly help us para magawa po namin ang pinapagawa ng Panginoon sa amin. Once again, thank you so much for watching this video. See us again sa susunod pang video. Lagi po niyong tatandaan, punuin natin ang langit and let's fight for our family. God bless you.